O anong plunder, Ginoong Remulla? Pilit na pilit. Oo. Bakit naman? Kasi nga, ang problema, itong si Remulla, di ba, nung nasa Senado siya, Yes. tinanong siya kanya ni Erwin Tulfo. Opo. Di ba? Pwede nating i-bend the law? Opo! O, di ba? Buo ang kumpiyansa ni Senador Rodante Marcoleta na hindi siya makakatulang may sala sakaling umusad ang planong kasong plunder laban sa kanya. Ayon pa sa senador, walang batayan ang mga aligasyon at hindi umano ito saklaw ng anti-plunder law. Iginiit din niyang gawa-gawa lamang ang mga paratang at naniniwala siyang papabor sa kanya ang magiging desisyon ng hukuman. Ang naging pahayag ng senador ay kasunod ng muling pagtitiyak ni Ombudsman Remulla na itutuloy ng kanyang tanggapan ang pagsasampa ng kasong plunder na walang piyansa laban kay Marcoleta. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y 75 milyong pesong campaign donations noong halalan 2025. Subalit, ayon pa sa mga eksperto sa batas na base sa Republic Act 7080 o Plunder Law, hindi sapat na lumagpas sa 50 milyong peso ang halagang sangkot upang magkaroon ng kasong plunder. Anya, dapat munang mapatunayan na ang yaman ay nakuha sa pamamagitan ng partikular na iligal na gawain at nakasaad sa batas. Kung ang basihan ng kaso ay indirect bribery, kailangang mapatunayan na ang pera ay ibinigay dahil sa kanyang posisyon bilang opisyal ng gobyerno. Ngunit kung ang 75 milyong peso ay ibinigay bilang campaign funds para sa halalan, ang layunin nito ay suportahan ang kandidatura at hindi ang opisyal na tungkulin ng tumatanggap. Kaya maaring hindi matugunan ang isa sa pinakamahalagang elemento ng indirect bribery. Yung balita, iwabalan to arrest si Senator Rodante Marcoleta? Obvious ba na trumped up lang ang charges? Obvious ba? Eh, kung totoong may cause of action sila, eh bakit kayo lang yan ginagawa? Dahil oposisyon si Senator Marcoleta? Dahil nag-expose siya ng mga massive na corruption sa ating bansa? Napaka-obvious naman po niyan. Eh, paano magsusurvive ang demokrasya natin kung ganito ang pamahalaan? Eh, kung ganyan po, na lahat ng mga may campaign donors, ay kakasuhan nila ng plunder, abay unahin nila si BBM. Dahil si BBM may mga, hindi ba? Eh, sige, tingnan natin ang kanyang COMELEC na statement of contributions and expenses, SOSE. Kung may mga contractor siya doon ng mga donors, eh, dapat po, kasuhan din siya ng bribery. Hindi naman ho pwede na kakasuhan yung oposisyon tapos pipikit mata lang nila sa kay BBM at ang mga kasama nila. Hindi na ho tama itong ginagawa niyo. Wala nang hustisya dito. Ito pong ipinagpipilitan nila na yung kontribusyon daw, hindi ko talaga maarok kung saan ang galing ito eh. At kitang-kita nyo naman, noong ini-interview si Miko Clavano, yung batang yan, noong pang nasa DOJ yan, puro kapwitan na sinasabi eh, ha? Oo. Ano yung invention? Kitang-kita nyo, hirap na hirap siya. Kita mo yung mata niya, yung kilos niya, di ba? Malikot ang mata. Malikot Hindi ang makatingin mata. sa mata. Ang kinakausap. malikot. Oo. Alam mong hindi niya malaman kung saan niya huhugutin yung kanyang paliwanag kung paano Obviously. naging plunder eh. Hinuhugot yata niya sa puwet niya eh. Oo. May Yung paliwanag. Na plunder daw yon. Nakikinikot, naaawa ako hindi maintindihan. Yung batang yan, alam mo, malaki ang future noon eh. Pero showbiz na lang sana. Oo. Kasi magandang lalaki eh. Alam nyo, hindi, pero tama yung ginagawa ni Remulla na magandang lalaki. Yung kanyang alter tagapagsalita. Oo, kasi ang pangit niya eh. Oo. Aray ko. Para mabalance! Pero attorney, maganda to na ang sabihin niya yung katotohanan kasi parang binabago niya. Hindi niya sasabihin Diba? yun kasi kasama yan sa katutaan. Katutaan. Ni Remulla, di ba? Wow. Pero sabi nga nila, di ba? Oo. Eh, hindi nila sasabihin ang katotohanan. Kita mo, pinipilit nila. Yan daw ginawa tungkol doon sa kontribusyon na 75 million kay Senador Marcoleta ay plunder. Bakit daw? Sabi niya, hindi daw necessarily public funds ang plunder. Okay. Hindi, Ganun? may katuwiran naman. Tayo iparehas dito.
Ngunit, hindi po porket binigyan ka ng more than 75 million. Ay plunder na yon. Lalong-lalo na kung napakalinaw naman ng paliwanag, di ba? Na ito ay kontribusyon, hindi suhol. Ayan. Ngayon, eto suriin natin. Ano ang mga elements ng plunder? Yan. Yun. Basahin mo, Jubes. Well, syempre, Ito, yan. Nandito sa Section 2 of yung Plunder Act o Republic Act 7080. Oo, ano Ang nakalagay? plunder is committed ng mga public official na meron sa sarili nila o ang conspiracy ng iba. Ito'y nag-accumulate sa amasses or acquires ill-gotten wealth. Gulugin mo naman baka amases ka ng amases. Baka itong sabi si Meneses Carpio yan Oo. Ito'y kombinasyon ng overt or criminal acts. May mga criminal na aksyon, syempre, nagkakalaga at least 50 million pesos. Yan, okay. Pansinin natin mga kasama. Overt or criminal acts. Yan. Amounting to at least 50 million pesos. Baka yun ang sinasabi niya. Hindi nga ito. Okay. Okay naman. 75 million, ibig sabihin at least 50 million. Pasok doon sa threshold pagdating sa amount. Okay. Pero, criminal act ba yung pagbigay ng 75 million? Teka, suriin natin. Okay. Di ba sinasabi nila, tumanggap si Senator Marcoleta? Okay. Tama naman. Noon tumanggap siya, ay opisyal siya ng gobyerno. Tama naman. Ngunit, paano magiging criminal act yung pagtanggap ng pera? Kung ito ay by reason of your office. Kasi, ang ill-gotten wealth as defined by law ay yung yaman na iyong nakamal sa pamamagitan ng mga acts. Ano ba yung acts? Aksyon. Oo, aksyon. Mga galaw, mga ginawa mo na labag sa batas. Labag sa batas ba yung pagtanggap niya ng 75 million? Wari ko, hindi. Hindi dahil nasa batas nga po mismo, ay ang isang taong kumakandidato, whether or not he is an official, whether or not re-election, whether or not he is running for the same position or for a different position. Halimbawa, gobernador ka ngayon, tapos na term mo, kumakandidato kang congressman, o senador ka, kumakandidato kang pangulo, o senador ka, kumakandidato kang congressman. May mga ganyan, di ba? Okay. Alternative na yun. Ay ikaw ay maaring tumanggap ng pera bilang campaign contribution. Ayun naman pala Contribution sa kampanya. Ang limitasyon lamang po dyan, hindi nga yung pagtanggap Huwag kang gagastos. Uy, happy 2,000 live viewers! Maraming salamat po. Huwag kang gagastos ng higit doon sa itinatakda ng batas. Kasi may bilang yan kung magkano ang pwede mong gastusin per voter. Okay. Huwag kang lalampas doon, walang problema. Sabihin na, si Isko Moreno, di ba? Opo. Yung may sumobra sa kontribusyon sa kanya nung tumakbo siyang presidente, dineclare niya bilang income. Okay. Etong kay Marcoleta, ito ay nagbigay ng donor's tax si Mike Defensor. At least yung binigay niyang 35 million yata, more or less, kay Senator Marcoleta. So, wala pong illegal. Kung illegal yan, bakit babayaran mo ng donor's tax? Nasisiraan naman ang bait si Secretary Mike Defensor. Hindi naman mangmang yan. Yun Yan lang, ay dating secretary, dating congressman, negosyante. Di ba? Tumakbong senador yan, tumakbong congressman. Alam niya yung batas sa eleksyon. Ayun. Kaya binayaran niya ng donor's tax. Tapos Okay. tinanggap naman ng gobyerno. Yung tax. Okay. Dapat alam niyo yan. Punta tayo. Okay. Opo. Yung pagbigay kay Senator Marcoleta, bagamat siya noon ay incumbent congressman na tumatakbo bilang senador, yun ba ay illegal? Hindi. Bakit? Yun ay binigay para sa eleksyon. Hindi binigay yun by reason of his office. Okay, eto na naman, pupunta na naman tayo kasi may mga ulalo, na sabi nila, kapag ikaw ay opisyal at tumanggap ka ng pera, automatically,
graph na yon, hindi po, napakababaw naman ng pagkaintindi nyo sa batas. Nakalagay po roon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay by reason of your office. Dahil sa iyong tanggapan sa Tagalog. Pero yung office po doon ay hindi yon used in the sense ng iyong opisina. Hindi yung pwesto mo. Hindi yung physical na office mo. Paulit-ulit natin sinasabi. Ayun, hindi maintindihan itong mga ulalo Physical eh. na office, okay. Office function. Function. Okay. Ikaw ay congressman. Senador ka o ikaw ay miyembro ng mababang kapulungan. Yes. Ano bang office mo? Ang office mo ay gumawa ng batas. Di ba yun ang function mo? Yun. Pwede ka rin mag-imbestiga. Opo. Kung binigyan ka ng pera para sabihin sa iyo, ipasa mo tong batas na ito kasi itong batas na ito ay makikinabang ako or may nakabinbin na House Bill na gustong gawing batas. Sinabi sa iyo, pirmahan mo yan. Kasi pag pinirmahan mo yan at yan ay naging batas, makikinabang ako. Yun ang bawal. Bakit binigay yung pera para magastos mo sa iyong pagtakbo? Bawal ba yung pagtakbo? Hindi po. Bawal man tumanggap ng pera para magastos mo Hindi. sa iyong pagtakbo? Hindi. Anong plunder, Ginoong Clavano? Anong plunder, Ginoong Remulla? Pilit na pilit. Oo. Bakit naman? Kasi nga, ang problema, itong si Remulla, di ba, nung nasa Senado siya, Yes. tinanong siya kanya ni Erwin Tulfo, Opo. di ba, pwede nating ibendalo? Opo. O, di ba? Sagot siya ng yes agad. Yun ang medyo nakakahiya. O, ngayon, binibendalo. Anong Patay na. ill-gotten? Anong illegal? O, di ba? Halimbawa, tumanggap ka ng pera kasi binenta mo yung lupa mo. Official ka. Tumanggap ako ng pera. O, illegal ba yun? Hindi. Hindi. Bakit? Sa'yo yun eh. Let's say, yung lupa ay ang bili ko ay 50 million. After 5 years, ang halaga na ay 70 million. Tumubo ako ng 20 million. Ill-gotten wealth ba yun? Hindi. Yun ay wealth. Tumubo ako, pero hindi ill-gotten kasi legal. Yung pagbigay sa akin ng halimbawa 70 million at tumubo ako ng 20 million, legal. Legal pa rin. Di ba? O anong plunder ang pinagsasasabi nyo? Napakadali eh. Huwag nyo nang linlangin ng taong bayan at booking na kayo, mga kasama. Yun lang. Yan, yun ang sinasabi ko. Kaya hindi maaari hindi magalit ang taong bayan kasi pinaglululukon nyo kami. Napuno na. Di ba sabi nga ni FPJ, Oo. kapag puno ng sulop, kailangan ng kalusin. Kalusin. Di ba? Ayan. Di ba? Nasa dialogue yan. Hindi ako kumakain ng bigas. Sinasahin ko muna para maging kanin. Di katulad mo. Bigas pa lang. Kinakain mo na. Ay, grabe. Anyway, hira eh. Oo. Kaya ganito daw, kaya ganon. Di ba? At saka hindi solid yun, hindi INC lang yun. Oo, unang-una, hindi INC po yun. Pinamumunuhan ng INC. Opo, Ngunit pero marami hindi po. Halo-halo. Kahapon, halo-halo. May ice cream at saka leche plan. Ibig kong sabihin, ha? Oo. Meron, may ube. Ibig sabihin, halo-halo po talaga. Oo. Kasi kahapon, noong paalis na ako, kasi hindi pa ako nananghalian eh, alas 5 na. Opo. Kasi hindi ako nananghalian bago ako pumunta roon kasi mahirap na, baka medyo may maramdaman tayo eh, walang Baka mahelo. baka walang banyo. Walang mahelo banyo ka ron eh. Baka tawagin tayo ni Mayor. Opo. Hindi, code word namin yun. Pag kailangan pumunta na ng banyo, sandali lamang ha. Ayan. Kakausapin ko si Mayor. Oo. Ayan. At least Para hindi mayor. naman masagwa. Oo. Yung hindi nakakaalam, sasabihin, sinong Mayor? Ayun. So, ay, de, secret. Oo. Ayan. Hindi Sinabi nila alam. nyo na eh, patay tayo dyan. Alam na nila. Anyway, Okay. pumunta ako roon. May isang grupong dumadating na grupo ng mga manggagawa ha, na hindi naman makakaanib ng Iglesia ni Cristo. Totoo yan. Ngayon, meron tayong mga kasama yung sa Inday Sara Duterte Advocacy, mga kabataan, hindi rin po mga INC yan. Opo. Pero nandoon po sila at nagtsatsaga sa init. Nag-volunteer. Sa gutom. Yan. Although, maraming salamat kay Manong Chavit. Nagpadala po siya ng mga truck kung Yun. saan non-stop po ang pagsisilbi Pagkain. ng lugaw. Maraming Wow. salamat, Manong Chavit. Chavit, Yan. yan. Sa lahat ng Ilocano, yan ang hindi kuripot. Oo. Galante talaga.
Galante. Anyway, eto po ang basihan. Katulad ng sinabi ko nung pagbungad natin dito sa ating programa, Opo. yan po ay noon pa, panahon pa ng biblical times ba kumbaga, ay mayroon ng katiwalian at ito po ay nagpo-protesta na ang mga tao. Ito nga ang Mikas, ang talata, Mikas 3, ang talatay 1 hanggang 5. Ito po ang nasusulat. At sinasabi ko, makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel. Siyempre, Israel pa po ang bayan noon, ano? Yes. Katarungan ang dapat ninyong pairalin. Ngunit ayaw ninyo ng mabuti at ang nais nyo'y kasamaan. Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan at unti-unting hinihimay ang kanilang mga laman. Yan yung pagnanakaw, di ba? Opo. Na sinasabi na noon pa man hanggang ngayon ay Meron pa dapat rin. yan ay dapat ay kondenahin at hindi payagan. Yun. Kinakain ninyo ang kanilang laman. Binabakbak ang kanilang balat. Binabali ang mga buto at tinatadtad na parang karneng iluluto. Darating ang araw na kayo'y dadaing sa Ama, ngunit hindi niya kayo tutugunin. Hindi niya kayo pakikinggan dahil sa inyong mga kasamaang ginagawa. Ayun. Eto pa, ipagpapatuloy po natin ang huling talata para dito. Ganito ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga bulaang propeta na naging dahilan ng pagkaligaw ng bayang Israel. Nangangako sila ng kapayapaan sa mga nagsusuhol sa kanila. Ngunit pinagbabantaan nila, didigmain ang ayaw magsuhol sa Uy, kanila. nangyayari ngayon yan. Yan Oh, ang nangyayari. Uy, napakaaga naman. Happy- Maraming salamat. Happy 1K. Oh, happy 1K live viewers sa DZAR YouTube. Yan. Opo. Yes, Sesyo Tupasyo pa rin po ito. Opo. Hindi po ito religious program, kaya lang napakabuluhan po ng nasasaad sa Biblia. Ito po ay lahat naman tayong mga Kristiyano, may kay INC, kay miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, kay Opo. Katoliko, kay Protestante, di ba? Opo. Adventist, etc. Isa lang naman po ang Biblia natin. Correct. Yan po ang noon pa lamang panahon ng Biblia ay talagang dapat na pong kondenahin. Ayun. Yung mga panliling lang na ganito. Ngayon, may mga tumutuligsa sa atin, Manang Jubes, ano? Sabi nila, hindi ba kayo ay may doktrina? Opo. Sabi sa INC na, Opo. kayo ay pasasakop. Eh bakit kinakalaban nyo ang gobyerno? Sabi nila. Alam nyo, tama po yan, ano? Mayroon po talagang nasa Biblia naman na pwede naman pong basahin ng kahit sino. At ito po ang nakalagay. Ano? Ito ang nakalagay. Okay. Ito ay nandito sa Roma sa 13. Nakalagay dito, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. At siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang mga pwesto. Yan ay isang bagay na nasusulat sa Biblia. Yan. Pero nakalagay din dito, ito ay ginagamit nila kontra dun sa rally. Oo. Sabi nila, kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Oo. Pero nakalagay din dito ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ang mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga mamumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Eto, nakalagay Ito ay tungkol sa pamumuno. Okay, ang general rule, dapat magpasakop sa pamahalaan. Pamahalaan. Sapagkat ang nasa
ang mga opisyal natin sa pamahalaan ay itinalaga ng Diyos, di ba? Kasi sabi nga, di ba, the voice of the people is the voice of God. Oo. Eto, pero nakalagay din po dito sa Roma. Ha? Basahin po natin. Dito sa Roma 13, ang talata ay 4. Kasi nakakalimutan nila ito eh. Yes. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Uy, Kung maggumagawa Ikabubuti. ng mabuti, hindi dapat labanan. correct. Tama naman yun. Okay. Pero kung gagawa ka ng masama, yan yung mga nasa Ayan na. pamamahala ito. Kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan sila. Sino yung silang tinutukoy sa Biblia? Ang taong bayan. Correct. Pero kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Ibig sabihin Oo. yung mga namumuno. Correct. Dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Ayan. Yan. So maliwanag po yan ha. Kaya ayon po sa turo ng Biblia, bagamat tayo po ay dapat magpasakop sa mga namumuno sa atin. Ha? Okay. Ngunit kapag may katiwaliang nagaganap sa ating gobyerno, ay may karapatang magpahayag ng saloobin ang mga lingkod ng Diyos. Maliwanag po yan ha. Nakalimutan nila yan. Nakalimutan nila yung Oo, talatang yun. wala yun. Selective sila, parang selective Tama, justice pinipili ni yun, Remulla. justice, to. oo. Very clear dito. Sa Okay. ikalawang Samuel, sa Gis, ang talata ay 12. Opo. Magpakatatag tayo at buong tapang na makipaglaban para sa ating mamamayan at mga lungsod ng ating Diyos. Ayun. Oh, napakalinaw mga kababayan. Ano? Nakalimutan din nila yan. Gagawin ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa Kanya. Oo, Oo. sa makatuwid baga, mga kababayan, hindi labag sa turo ng Biblia ang rally. Yun. Ang tayo ay magtipon-tipon upang ipahayag sa ating pamahalaan ang ating mga hinaing. Sa loobin. Very clear yan, ha? Yes. Oo. Kung ang Diyos ang naglagay sa kanila sa pwesto, dapat maging tapat ang ating mga pinuno Yes. sa kanilang tungkulin. Ngunit, very clear po yan ha, binasa na po natin yung mga talata. Kapag gumagawa ng katiwalian, ay dapat pagsabihang itigil. Sabi nga ni Pastor Kibuloy, di ba? Tama. Stop ang ginagawa ninyo. Dahil ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi pumapanig sa kamalian. Ayun. Hindi po tayo papayag dyan. Because, di ba, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Ayun. Oo. Dapat talaga may transparency. Eto, nakalagay. mga ganun. Oo, very clear po ha. Nasa Efeso, sa 5, 6 hanggang 11. Okay. Huwag kayong padadala sa walang kabuluhang pangangatuwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain dahil galit ang Diyos sa mga swail. Oh. Kapag swail na ang ating gobyerno, ay happy 1.5 thousand live viewers. Sa ha? DZAR, YT. Yan. Dito. Huwag kayong makikibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Tama. Dati, namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya't ipakita sa pamumuhay nyo na naliliwanagan na kayo. At hindi kayo sumasang-ayon sa mali. Yun ang Yan. dahilan. Sapagkat kung ang isang tao ay naliliwanagan na, Opo. makikita sa kanya ang kabutihan, Ayun. katuwiran, at katotohanan. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nasa liwanag na, Opo. ay kailangan ang pinaglalaban mo ay kabutihan, Yes. katuwiran, at Yes. katotohanan. Yes. Alamin ninyo kung anong nakalulugod sa Panginoon. Huwag kayong makikibahagi sa mga walang kabuluhang gawain Ayun. ng mga taong nasa kadiliman. Ibig sabihin, bagamat sila ang nasa pamamahala ng ating bansa, hindi tayo pwedeng makiisa sa kanila. Sa maling halip, gawain. ha? Ito, nakalagay sa Biblia. Hindi po ako Okay. nagsasabi nito. Opo. Hindi si Attorney Ferdy Topacio. Ito po ay nasusulat
sa Biblia, mga dalisay na salita ng ating Panginoon. Sa halip, nakalagay dito, ipamuka ninyo sa kanila ang kasamaan nila. Ayun. Yan. In other words, Yan pwede po. rin nating iparamdam sa inyo Dapat ang mga mali lamang. ninyong ginagawa. Ayan ang turo. Ayan. Ipamuka. Hindi ko po tinutukoy dito si Terry Libon. Siguro mukha yun eh. Pero may damdamin naman yan. Mararamdaman niya yan kapag Oo, narinig niya. ipamuka ninyo sa mga gumagawa ng katiwalian na ang mga ginagawa nila ay labag sa itunuturo ng Biblia. Yan po, maliwanag na maliwanag. Wala pong paglabag sa mga salita ng Diyos. Bagkus, mga kaibigan, pagtupad po yan Opo. sa nais ng Panginoon na samahan natin ang mga pinuno natin kapag mabuti ang kanilang ginagawa. Ngunit kapag ang ginagawa nila ay wala na sa katuwiran, injustice na. Opo. Because tama po yung sinabi ng Iglesia ni Cristo na selective justice is also injustice. Injustice. At ano naman po ang injustice na sinasabi po? Hindi lamang nila, hindi lang naman ang INC ang nakakapuna, kundi maraming tao